Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Biyernes ay matatagpuan sa Pahayag, Kapitulo 4, talatang 5. Ito ang sinasabi, mula sa trono ay gumuguhit ang kidlat, kasabay ng mga ugong at mga kulog. Sa harap ng trono ay may 7 nagniningas na sulo. Ito ang 7 Espiritu ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli o Diyos, naririto kami sa iyong harapan upang kami ay magpasalamat mula sa isang gabing nagdaan sa aming buhay na kami ay iyong iniingatan mula sa aming pagtulog. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong pagising sa amin sa umagang ito, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. Panginoong Diyos, sa umagang ito, aming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na naroon sa banig ng karamdaman. Abutin mo po, Panginoon, ang mga kaibigan namin ito upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng kagalingan sa karamdaman, mula sa karamdaman. At ito'y pagalingin mo, Panginoon, upang sila, O Diyos, ay patuloy na makapaglingkod sa kanilang pamilya at lalong-lalo na, O Diyos, sa aming Diyos na manlilikha na tagapagligtas. Gayon din po, Panginoon, patuloy naming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na magsisiuwi mula sa kanilang trabaho. Ingatan mo sila, O Diyos, lalong-lalo na kung sila man ay nagdadrive ng mga motorsiklo. Ingatan mo silang makauwi ng maluwalhati sa kanilang tahanan upang sila, O Diyos, ay makapagpahinga. Aming inilalapit sa inyo, Panginoon, ang aming mga estudyante na kahapon ay gumraduate. Salamat, Panginoon, sa isang taong nagpapagpagal nila upang sila, O Diyos, ay makagraduate. At sila naman, O Diyos, ay sila ang pag-asa ng aming bayan. Panginoong Diyos, tulungan mo po ang mga batang ito na maabot nila ang mga pangarap na ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Amin ding inilalapit sa inyo, O Diyos, ang mga guro na patuloy na nagtuturo, humuhubog sa mga kaisipan ng mga kabataan upang maging maayos ang kanilang buhay, ang kanilang karakter, Panginoon. Lord, patuloy namin itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na patuloy na naghahanap buhay sa lansangan. Yung mga nagwawalis ng lansangan, Panginoon. Lord, ingatan mo sila. Ilayo mo sila sa pagkapahamakan. Gayon din po, Panginoon, ang mga kaibigan naming nagmamando ng mga trapiko. Mga traffic enforcer, O Lord. Lord, sila po ingatan mo. Lalong-lalo, Panginoon, sa panahon ngayon na sobrang init, Panginoon. Pandungan mo sila upang sila, O Diyos, ay malamigan ang kanilang mga katawan. Amin din inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na patuloy na nagtatrabaho, ang mga kasundaluhan, Panginoon. Kaibigan namin mga kasundaluhan na sila ay punoprotekta sa mga aming bansa, Panginoon, upang kami, O Diyos, ay mahimbing na makatulog sa tuwing gabi. Ingatan mo ang aming mga kaibigang sundalo, Panginoon.
Ilayo mo sila sa kapahamakan. Ilayo mo sila sa anumang mga problema, Panginoon, lalong-lalo na sa bansa. Lord, patuloy namin inilalapit sa inyo ang mga kaibigan naming naliligaw ng landas. Lord, hipuin mo po ang kanilang mga puso upang sila, O Diyos, ay magsibalik sa piling ng kanilang mga mahal sa buhay na maayos sa bansa o sa mundong ito, Panginoon. Na ikaw, O Diyos, ang kanilang Panginoon at tagapagligtas at sumunod sila sa kalooban mo, Panginoon. Amin ding inilalapit sa inyo, Panginoon, ang mga kaibigan naming mangingisda na patuloy mo silang ingatan sa laot ng karagatan tulad ng pag-iingat mo, Panginoon, sa iyong mga apostol na naroon kung saan sila iyong iniingatan, Panginoon. Gayon din po, Diyos, ang aming mga kaibigang magsasaka, mga nagtatanim ng palay, gulay, prutas at iba pa. Ingatan mo sila. Bigyan mo sila ng kanilang mga pangangailangan, Panginoon, tulad ng patubig, O Diyos, sa kanilang mga sakahan. Dahil maraming kalupaan ngayon, O Diyos, ay natutuyo, nabibiyak dahil sa init, Panginoon, at maraming mga pananim ang namamatay dahil sa init. Lord, patuloy mo pong ibuhos ang pagpapalang ulan para sa iyong mga anak, sa lalong-lalo na, Panginoon, sa aming mga kaibigang mga magsasaka. Patuloy ko rin itinataas sa inyo ang mga kaibigan naming mga OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa para lang sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang pamilya, Panginoon, upang matustusan ang mga pangangailangan ng kanilang pamilya. Ingatan mo sila, O Diyos, sa ibang bansa, Panginoon. Amin din inilalapit sa inyo ang mga naghahanap ng trabaho, ito man ay lokal o abroad. Naway makasumpong sila, O Diyos, ng trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Amen at amen. Ang pitong Espiritu ng Diyos ay binanggit sa pahayag at hindi particular na tinukoy kung ano ang pitong Espiritu ng Diyos. Kaya imposible, mga kaibigan, para sa atin na maging dogmatiko sa bagay na ito. Binanggit sa pahayag 1:4 na sa harap ng trono ng Diyos ang pitong Espiritu. Ipinahiwatig sa pahayag 3:1 na hawak ni Hesukristo ang pitong Espiritu ng Diyos. Iniugnay ng pahayag 4:5 ang pitong Espiritu ng Diyos sa pitong ilawan na nasa harap ng trono ng Diyos. Ipinakilala sa pahayag 5:6 na taglay ng pitong Espiritu ng Diyos ang pitong mata ng kordero at sinasabi na sila ay isinugo sa Diyos ng panig ng mundo. May tatlong posibleng interpretasyon, mga kaibigan, sa pitong Espiritu ng Diyos. Ang una ay simbolo sila ng banal na Espiritu. Ginagamit sa Biblia, lalo na sa aklat ng pahayag, ang numerong 7 upang tukuyin ang pagiging ganap at perpekto ng Diyos, kung saan ito ang kahulugan ng 7. Sa pitong Espiritu ng Diyos, hindi ito tumutukoy kung gaano sa 7 iba't ibang Espiritu ng Diyos. Sa halip, tumutukoy kung ganoon ito sa perfection at pagiging ganap ng Diyos. Ang ikalawang interpretation, mga kaibigan, ay tumutukoy ang pitong Espiritu ng Diyos sa 7 anghel. Posibleng ang mga seraphim or cherubim
aakma ang interpretasyong ito sa maraming nilalang na anghel na inilarawan sa aklat ng pahayag. Ang ikatlong imposibleng interpretasyon, mga kaibigan, ay base sa Isayas 11:2, kung saan sinasabi at ang Espiritu ng Panginoon ay sa Kanya, ang diwa ng karunungan at ng kaunawaan, ang diwa ng payo at ng katibayan, at ang diwa ng kaalaman at ng takot sa Panginoon. Maaring ito ang paliwanag sa 7 Espiritu ng Diyos. Espiritu ng Diyos, Espiritu ng karunungan, Espiritu ng kaunawaan, Espiritu ng diwa ng payo, at Espiritu ng katibayan, Espiritu ng kaalaman, at Espiritu ng takot sa Panginoon. Hindi partikular na binanggit sa atin ng Biblia kung sino o ano ang 7 Espiritu. Ngunit ang unang interpretasyon na sila ay ang banal na Espiritu mismo ang pinakamalapit na pakahulugan. Tayo po ay manalangin. Salamat, Panginoon, sa 7 Espiritu na ipinagkaloob mo upang kami maging handa sa muli mong pagbabalik dito sa mundo, Panginoon. Panginoong Diyos, sa umagang ito, patuloy ka naming pinupuri dahil alam namin, Panginoon, malapit na ang panahon na ikaw ay babalik dahil marami ng mga signalis na aming nararanasan, natutuklasan sa aming mundo. Lord, tulungan mo kami na patuloy kaming makasunod sa iyong kalooban. Panginoong Hesus, tulad ng iyong mga alagad, nagpapasalamat po kami sa inyong pagtitiwala at pagtawag sa amin para makapaglingkod sa iyo at sa aming kapwa. Kahit hindi kami karapat-dapat, makakaasa po kayo, Panginoon, na hindi po namin sasayangin ang magandang pagkakataon na ibinigay mo sa amin. Pagpalain mo, O Diyos, ang lahat na nakikinig ng iyong mga salita. Ingatan mo sila at ilayo sa anumang kapahamakan kasama ng kanilang buong sambahayan, Panginoon. Ilayo mo sila, Panginoon, sa anumang mga tukso, mga pagsubok sa buhay. Ingatan kanila, paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen at amen.